Yo mga kaibigan tunay, ayan pala nagpapa-fiber ako, pinapalitan ko yung fiber ko kasi masyadong sunog na. Kaso sabi ni kuya, mas maganda daw pag tube type na lang. Yun din naman ang mga sabi ng mga tropa na mas maganda na tube type na lang para malutong pa rin. Pagkabili ko pala dyan sa pipe nung April, hanggang ngayon di pa napalitan yung fiber. Kaya pala nagbabackfire na rin, ang sabi din ng mga mekaniko, nasunog na yung fiber sa loob. Pina-check engine ko na rin yung motor ko kung bakit ba nagbabackfire. Ewan ko ba, baka fiber na lang talaga. Kahit mapapagastos tayo, basta yung sulit yung gawa, ayos na ayos yan. Kasalukuyan na palang tinatanggal yung dulo niyan para tanggalin yung lumang fiber. Nirecommend din ng mga tropa na dito na lang ako magpagawa kasi daw pulidong pulido yung gawa nila dito. Siyempre, tinanong ko muna yung presyo kung magkano at nagkasalubong kaming dalawa ni kuya. Buti mabait si kuya at nag-okay na rin ako. Nagpasama na rin ako kay Onad kasi medyo matagal daw yung gawa alam ko naman naboboring na. Tapos tinitignan ko kung may kausap siya. Yung pusa lang pala yung kinakausap niya. Tamang aning na naman si Onad na to. Tinawanan na lang ako nung sinabi kong ba't kinakausap niya yung pusa. Tapos na din pala natanggal yung dulo na tinatanggal kanina ni kuya. Ayan, tingnan mo nga naman yung fiber. Sunog na sunog talaga. Oras na rin siguro para palitan ng fiber na ito. Brown ba naman ang kulay? Dapat puti yan. Sa sobrang init din ng fiber, binubusan ni kuya ng tubig para matanggal din yung nasa loob na fiber. Bale, 2 beses ko na rin pala nabiyahe ng Isabela yan, kaya ganyan din suro nasunog na. Sa baba naman ng biyahe, tapos puro banat pa ako mag-drive. Talagang sunog talaga ang mga yan. Sobrang dami din pala, hindi pa madukot ni kuya yung iba sa loob. Gumamit na lang si kuya ng panungkit niya yan dahil sobrang lalim na rin at natanggal niya na yung dulo. Habang pinapanood tong ginagawa ni kuya, akala ko madali lang, sobrang hirap din pala. Nagtataka ako, di man lang maubos-ubos. At sabi naman ni kuya, ganyan talaga at tinatadtad kasi para malutong talaga. Iniwan ko muna saglit si kuya para tignan si Onad at nakatatlong laro na daw na ML siya. Addict na addict talaga no. Pero ayos lang yan, di baling mag-addict sa ML, wag lang sa masamang bisyo. At habang kinakausap ko si Onad, tinanong ko rin kung motel o hotel ba to. At tinanga pa ako, kindergarten school pala yan. Ayan, balik na ako kay kuya, tinatanggal niya na yung screen sa gitna. Si kuyang gumagawa pala ng pipe natin ay may page din yan, Jovan Vlog. Pa-support na rin at pa-like and pa-follow. Pasensya lang talaga ang kailangan para matanggal yung nasa gitna. Bale, natanggal na ni kuya. Sine-check niya kung saan niya ilalagay yung pipe. Tatanggalin niya rin pala yung elbow sa dulo. Sinusureball talaga ni kuya. Nahalata mo din sa tao na gumagawa kung pulidong-pulido yung ginagawa niya. Yung iba kasi, bira ng bira, wala nang sukatan, di na tinitignan. Basta importante, kumita sila. Dito pala kila kuya, ayan, pulidong-pulido. Masyado na akong excited kung anong kalalabasan ng tunog nito. Yung presyong pinag-usapan pala namin, kasama na din yung fiber doon at yung tube type. Nagsukot na rin si kuya ng tubo, anong lalagay niya, yan daw, papantay lang daw sa butas dun sa elbow. Tinanggal na rin pala nila kuya yung elbow, tapos kakapit na dyan sa tubo at bubutasan na lang yan mamaya. Sa dami ko na nahawak ang motor, ngayon pa lang ako nagpapa-tube type. Dati kasi pag di na malutong palit fiber o palit pipe na lang ginagawa namin. Alam mo naman sa Isabela, puro ganun lang. Ito pala yung tinatawag nila na kalkal pipe. Ayan, binidyoan ko na si kuya kasi bubutasan niya na yung tubo na ilalagay dyan. Yan daw din ang sikreto para lalong umingay at malutong na malutong yung tunog ng pipe nyo. Balik kabila, ang binutas lang pala yan ni kuya. Pagkatapos nga pala binutasan ni kuya yung tubo ay sinalpak niya na agad. Akala ko mabilis lang gumawa ng tube type pero napakatagal din pala. Kailangan talaga ng proseso at tiis at pasensya dahil hindi naman pwedeng gawing bara-bara lang. Tinanong ko rin sila kuya kung ano pangalan ng shop nila at nagbigay na ng sticker sa akin. Ayan pala pangalan ng shop nila, GCR. Search nyo lang sa Google Map nyo o sa Waze, lalabas din naman agad yan. Solid dito mga kaibigan. Ayan, na-video ko na rin si kuya lalagyan ng bagong fiber. Kung gaano daw karami yung natanggal, mas marami pa yung lalagay na bagong fiber. At lalong mas tad-tad pa daw dapat para di agad kumupas yung tunog at malutong na malutong. Na-try ko din pala maglagay ng fiber na ganyan, sobrang kate, pero ewan ko ba kay kuya ba't di nag-glove. Sanay na rin siguro kasi trabaho niya araw-araw to. Pagkatapos palalagyan ng fiber ni kuya, kinabit na agad yung dulo niya. Siyempre, sipat kilatis muna para tumama mismo at walang singaw. Tamang palo din si kuya kasi sinisentro niya yung tubo na nakalagay sa loob. Baka mag-iba daw kasi yung tunog pag banking yun. At sayang lang din ang paggagawa. At nang nakabit na ng maayos, ayan, finished product na. Ititig na lahat. Dahan-dahan din palang pag-welding ni kuya dyan para malinis daw ang kalalabasan niya. Kung balak nyo rin pala magpa-tube type, dito na kayo sa GCR. Panalong-panalo mga gawa dito. Bale yan, kakabit na, tapos na. Titignan na lang natin, soundcheck na lang natin mamaya. Bale 40 minutes pala ginawa nila kuya yan. Pero sulit na sulit yung tagal at paghihintay kasi ang linis nila ginawa. Masyado na pala akong excited dyan para bumomba. Ilang bomba yan? Ano yan? Bombi? Baka nga manig. Hindi. Ito pala yung Facebook page ni kuya. Pa-follow and support na lang. Salamat!